Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Good Shepherd Sunday. You know, when we hear Good Shepherd, parang ang layo sa experience natin dito sa Manila, no? The closest many of us get to sheep is yung tupa sa Belen pag Christmas. Or maybe yung merienda na alam nyo na. Huwag na natin pag-usapan yon. Hehe. Or if you're like me, yung bilang ng tupa bago makatulog, lalo na pag iniisip mo yung Meralco bill. Pero ngayong araw, ang ating mga readings, they give us a beautiful picture kung ano ba talaga ang ibig sabihin na si Jesus ang ating Good Shepherd. At mas relevant pala ito sa ating busy at minsan medyo chaotic na buhay Manila kaysa sa inakala natin, no? Sa ating gospel for today, from John, Jesus says something so simple yet so profound. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Ang linaw, di ba? My sheep hear my voice. There's the first challenge. Sa inay ba naman ng Maynila, no? You're trying to have a quiet moment with the Lord. Tapos biglang dadaan yung nagbebenta ng, ano nga ba yung sumisigaw ng malakas? Baluot! O kaya, you're trying to pray, and your phone goes, ting, mau bagong chismis sa group chat. It's like trying to hear your Grab driver's instructions pag nasa EDSA ka, rush hour, tapos pareho pa kayo mahina ang signal. Sir, ma'am, saan po kayo banda? Hello? Ako po. Pero sabi ni Jesus, His sheep hear His voice. I-imply na may effort. Yung parang nagtutunin ka talaga. And ang pinaka-best part, I know them. Kilala ka niya. Friend, He knows your name, your struggles, your secret dreams. Even yung paborito mong flavor ng milk tea na tinatago mo sa iba. Kilalang kilala ka niya. And because He knows you and you hear His voice, they follow me. Pagsunod, nako, iba na namang usapan yan. Minsan, parang way si Lord, no? He gives you directions. Sometimes, ang ruta mukhang straightforward. Sometimes, parang pinapaikot-ikot ka lang niya sa mga eskinita na hindi ka pamilyar. Lord, sigurado ka ba dito tayo dadaan? Parang masikip. But His promise is firm. I give them eternal life, and they shall never perish, and no one shall snatch them out of my hand. Wow, grabe yung security, no? Mas matindi pa sa pinakamahal na insurance plan. No one can snatch them. Hindi yung mga duda mo, hindi yung mga takot mo, not even yung mga nanggo-ghost sa'yo. He holds on to you, kapit na kapit. At itong mensahe na to, itong boses ng pastol, hindi lang to para sa iilan, hindi lang para sa mga VIP, ika nga. Our first reading from the Acts of the Apostles shows Paul and Barnabas, para mga asistanteng shepherds sila, no? They were sharing the good news. At first, ang ganda ng reception, ang daming sumunod. But then, naku, lumabas ang inggit. Some of the Jews saw the crowds. Na-insecure siguro. They started contradicting Paul. Alam niyo yan, yung parang sa comment section. Pag may magandang post, laging may kontrabida. Kaya sina Paul at Barnabas, very boldly, sinabi nila, okay, since you reject it, we turn to the Gentiles. Kailangan daw kasi, sabi nila, na ang salita ng Diyos ay unang maipahayag sa mga Hudyo. Pero kung ayaw, di pipilitin. The Lord commanded them, I have set you to be a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the uttermost parts of the earth. Kita nyo, ang pag-ibig ng Diyos, parang wifi. Dapat shine share, hindi exclusive. And the Gentiles, they were glad and glorified God. Parang nanalo sa raffle, di ba? Unexpected blessing, grabe. And even when Paul and Barnabas were persecuted at pinalayas pa, the reading says, the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit. Paano nangyari yun? Paano ka magiging masaya habang tinataboy ka? Kasi yung security nila, hindi nakasalalay sa approval ng tao, no? Ang saya nila, galing sa pagkakakilala nila sa pastol, from being filled with His Spirit. Parang yung feeling na kahit grabe ang traffic sa C5, okay lang. Kasi kasama mo yung special someone mo sa kotse. Or at least may good music ka at malamig ang aircon.
Hehe, ang focus nila nasa pastol, wala sa mga lobo. At saan ba patungo itong lahat ng pagsunod natin sa pastol? Yung ating second reading from Revelation, binibigyan tayo ng pasilip. Naku, ito parang trailer ng pinaka-epic na movie. John sees a great multitude which no man could number, from every nation, from all tribes and peoples and tongues. Imagining nyo yan. Parang pinakamalaking fiesta sa buong universe. Walang guest list na mahigpit. Lahat invited. Open house. They are standing before the throne, clothed in white robes. Tapos sabi ng anghel, these are they who have come out of the great tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Na yun, yung washing robes in blood, parang medyo messy pakinggan, no? Parang kailangan mo ng napakaraming tide o kaya zone rocks. Pero spiritual to, mga kapatid. Ibig sabihin, nalinis na sila, na-redeem, ginawang bago through Jesus. Parang yung ultimate spiritual spa treatment for free. At tingnan nyo mga pangako. They shall hunger no more, neither thirst anymore. God will wipe away every tear from their eyes. Ay grabe. Wala nang gutom, wala nang uhaw. Kahit yung emotional thirst natin for validation, for peace, mapupuno. At the Lamb in the midst of the throne will be their shepherd. Yung namatay para sa atin, siya pa rin ang mag-aalaga sa atin forever. All-inclusive heavenly resort, 5-star, with Jesus as the general manager. Ang saya, di ba? So, my dear brothers and sisters, ano ngayon ang ibig sabihin nito para sa atin? Dito sa ating magulo, maganda pero minsan ay naku, napaka-stressful na Maynila. Una sa lahat, listen for His voice. Sa gitna ng mga aberya sa MRT, ng mga deadline sa trabaho o eskwela, ng walang katapusang chika. Humanap tayo ng moments of quiet. Prayer, pagbasa ng scripture, o kahit yung uupo ka lang sandali at sasabihing, Lord, andito po ako. Kausapin niyo po ako. He is speaking. Baka kailangan lang nating i-adjust yung ating internal antenna, no? Pangalawa, follow Him. Yung mga desisyon natin sa araw-araw, sa trabaho, sa pamilya, sa ating pakikitungo sa kapwa. Are we choosing His way? Pinipili ba natin ang kanyang daan? Kahit minsan, yung daan niya, parang yung kalsada dyan sa may amin, na laging may roadwork. Ang hirap daanan, challenging. But it's the only way to true life. Yung pagiging tapat, yung hindi man lalamang sa kapwa, yung pagpili ng tama, kahit sobrang hirap. Pangatlo, tandaan po natin na we are held securely. No one can snatch them out of my hand. Hawak niya tayo mahigpit. When life feels like you're navigating a very crowded divisoria, lalo na pag Christmas rush, na halos yakap-yakap mo na yung bag mo for dear life, remember God's grip is infinitely stronger. Ang kapit ng Diyos, di hamak na mas matibay. This brings peace, this brings joy, kahit ng hirap ng sitwasyon, tulad ng mga disipulo. At panghuli, mga kapatid, tulad ni Paul at Barnabas, at tulad ng kordero na ating pastol, be a light, maging ilaw tayo. We are called to share that good news, yung comforting voice, hindi lang sa pangangaral na parang ginagawa ko dito sa pulpito. Kundi sa ating mga buhay. A kind word sa pagod na cashier. Ang pag-share ng baon mo sa office mate na gutom. Yung simpleng kumusta ka na may kasamang ngiti at sincerity. We can be many shepherds for each other. Guiding people kahit sa maliliit na paraan, papunta sa ating good shepherd. Kaya sa ating pagpapatuloy ng banal na misa, let's ask the good shepherd to help us hear His voice more clearly, to follow Him more faithfully, and to always trust in His loving care. Sana all tayo makarinig, makasunod at laging makaramdam ng kanyang walang hanggang pagmamahal at proteksyon. Amen po.